Magandang linggong ng hapon, mga brothers and sisters. Huwag kang matakot. Matatakotin ba kayo? Ako minsan, tinatamaan ng takot. Maraming kinatatakutan ng mga tao. Iba't ibang klase ang kinatatakutan. Takot sa dilim o takot sa multo. Takot sa ahas, sa daga. Sa ipis naman, parang hindi tayo takot kundi kadiri lang. Yung iba may mga phobia sa mga bagay-bagay, sa mga hayop. Takot tayo sa mga masasamang tao tulad ng kriminal, yung mga mamamatay tao, hold-upper, akyat bahay. Takot rin tayo sa mga scammer o nagbubudol-budol. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan sila aatake. Huwag naman sana. Dahil may mga patalim o baril ang mga yun, kaya delikado. Yung mga nakatira sa mabababang lugar o nasa tabi ng ilog, dalampasigan, pati na yung nakatira sa paanan ng bundok at bulkan, natatakot na sila kapag walang tigil ang ulan at bagyo, at tatakot sila baka bumaha. At ang mga baka mag-landslide. Natural din na takot tayo sa lindol. Takot din tayo, siyempre tayo sa sunog. Marami pang mga bagay ang kinatatakutan ng tao. Ngunit ilang ulit namang sinabi ng Diyos Ama at sinabi ni Panginoong Hesus Kristo ang katagang, huwag kang matakot. Mababasa ito sa Biblia, tulad dito sa Isaiah chapter 41 verse 10. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungang ingatan at ililigtas. Minsan kasi, nag-iingat o nangangamba tayo sa mga taong di pa natin lubos na nakikilala. Pero protektado naman pala tayo ng Diyos tungkol dito. Ayon naman kay Joel chapter 2 verse 21, mga bukirin, huwag kayong matakot. Kayo ang magsayat lubos na magalak sapagkat napakalaki ng ginawa ni Yahweh para sa inyo. Ito naman ay para sa mga magsasaka na baka mapinsala ang kanilang pananim dahil sa paninirang peste at takot na sila kapag lumakas ang ulan gawa ng habagat. Dito pa rin sa Joel chapter 2 verse 12 to 13, gayunpaman, wika ni Yahweh, maitaimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taus-puso, hindi pakitan tao lamang. Ganito ang kanilang dapat gawin para iligtas sila ng Panginoon. Katulad ginagawa natin itong Koresma, palagay tayo ng aburito para magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At panahon ng Koresma ngayon ay nag-aayuno ang mga Katoliko ngayon sa ganitong panahon. Sinabi rin ng Diyos kay Abram sa Genesis 15 verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot, ni mangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. Huwag ka nang matakot, daw sabi ni Yahweh, at gagantimpalaan pa si Abram. Ayon naman sa Jeremias chapter 42 verse 11,
Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia, pagkat ako'y isa sa inyo at ililigtas ko kayo. O di ba? Kung di ba ang mga leader ng bansa natin ay nangapag-aabuso sa kapangyarihan, huwag daw tayong matakot dahil kapiling natin ang Diyos at tayo iingatan. Siyempre, panahon ngayon ng mga korap, ay huwag daw tayong matakot at malulutas at iingatan niya tayo. Dito sa Gawa, chapter 18, verse 9 to 10, isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral, anuman ang mangyari. Huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tulad itong ginagawa ko, hindi sa nangangaral ako, nagsishare lang naman ako dito sa video. Di ako natatakot kung may gusto o ayaw panoorin ang video ko. Ang mahalaga sa akin ay naiparating ko ang salita ng Diyos kung sino man ang makakapanood ng video ito. Nang buhayin ni Jesus ang patay na anak ni Jairo, ito naman ay sa Lucas chapter 8 verse 50. Niyang marinig naman ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka't di siya maano. At marami pang mga pangyayari na kinatatakutan ng tao. Simula pa noong hanggang ngayon, ngunit hindi siya tumitigil sa pagsasabi ng huwag kang matakot. Manalig at sumampalataya lang tayo sa Diyos para mawala ang takot sa buhay natin. Kaya marami mga martir yan. Hindi sila natatakot na magpahayag ng salita ng Diyos kahit na anong sapitin nila. Kaya marami tayong mga martir, mga santo, dahil nasa loob nila ang huwag matakot. Pahabol, takot din pala tayo sa mga nangungutang na ay magbayad sa atin. Yun lang po. At bye-bye. God bless po.